Ayan, what's up mga kasenyor at mga katransport. Sa pagpapatuloy po ng aking pagpapaliwanag tungkol sa modernization program, isishare ko naman po sa inyo na ang inyo pong lingkod at mga board of director ay nagdaos ng free membership education seminar. So kami po ay marami ng membro. At ang sumailalim po sa seminar na ito na makikita nyo sa larawan, ito po yung aming mga magiging empleyado. Driver, konduktor, inspektor, dispatcher, mekaniko, electrician. At siyempre may kasama rin po kaming bookkeeper. At yun naman pong dati naming mga staff, treasurer, and secretary, sila po ay tapos na diyan sa bagay na yan. Nakakatuwa po sapagkat marami po ang dumalo na makikita sa larawan. At dito po inumpisahan ko ano ba ang Gumaca Transport Service Cooperative. So na-share ko po sa kanila ang history ng Gumaca Transport Service Cooperative, ang kasaysayan nito na dumaan sa maraming pagsubok, subalit nanatiling matatag at nanatiling umaasa na ito na nga po abot kamay na ang tagumpay. At kaya po kami nagdaos ng pre-membership seminar, pre-membership education seminar ay dahil para mabuksan ang kanilang kaisipan kung sila ba ay sasapi sa kooperatibang ito. So inumpisahan ko ito sa ano ba ang kooperatiba. So pinaliwanag ko, ang kooperatiba ay pinagsama-sama mga tao, nagkasundo na maging isa para itayo ang isang kooperatiba na magbibigay ng benepisyo at magbibigay ng maraming oportunidad. Subalit dito ay mayroong kaakibat na mga obligasyon. Una, pag ikaw ay nagmembro, siyempre ikaw ay magbibigay ng membership fee na halagang 500 piso. Ang aming saping puhunan ay 20,000 piso na ito po ay babayaran sa loob ng 2 taon. Pero kami po ay may ceiling na hanggang 200,000 o 200,000. Pwede po kayong mag-share, capital share, po. At nang aking ipaliwanag kung ano ang kahalagahan ng kooperatiba, ay buong puso nila itong tinanggap. Subalit sabi ko nga, ang kooperatiba, ang tagumpay ay nakasalalay sa pagtupad ng tungkulin ng bawat isa. Katulad kako ninyo, kayo ay magkakaroon ng benepisyo. Subalit bago ang benepisyo, ipinaliwanag ng inyong lingkod ang kanilang obligasyon. So nabanggit ko na ang obligasyon, magbabayad ng membership fee, 500, saping puhunan, at ang kasunod ay siyempre mag-recruit pa, mangakit pa ng una-una kamag-anak nila, kaibigan, para maisama dito sa kooperatiba, sapagkat ang layo ng kooperatiba ay palakihin ito. Maraming kasapi para maraming mabigyan ng benepisyo. Siyempre, hinihikayat din natin ang pagkakaisa, pagtutulungan. Napakahalaga nito sa kooperatiba. Pag nagtulungan, may mararating na magandang kinabukasan. Pangalawa, ang kanilang karapatan bilang isang miyembro. Siyempre, pag sila ay fully paid na ng 20,000, sila ay mayroon ng isang boto para sa mga kakandidatong board of director, election committee, at saka ay audit committee. At sila ay may karapatan ding mahalal bilang board of director at malagay sa mga komitiba sapagkat sila ay regular member. Isa yun po sa karapatan. Kinakailangan
ay sila ay dadalo sa lahat ng mga training and seminar na may kaugnayan sa Gumaca Transport Service Cooperative. Isa po yung napakahalaga na dapat nilang magampanan. Siyempre, alamin ang posibilidad at limitasyon ng kooperatiba, sapagkat hindi naman po tayo isang korporasyon na walang limit, hanggat may pera ay talagang the show must go on. Pero dito po sa kooperatiba, mayroon po tayong limitasyon. Siyempre, makilahok at makiisa sa pamamalakad ng kooperatiba. Napaka-importante po niyan. At ang isa po ay yun na nga, pwede kayong mahalal bilang direktor at maging opisyal ng nasabing kooperatiba. So ano naman ang kanilang pananakutan bilang miyembro? Ang pananakutan man nila ay siyempre ang pagkakaroon ng malasakit sa ating kooperatiba. So ano ba yung pagmamalasakit? Dapat ipinagtatanggol natin ang ating kooperatiba. Dapat minamahal natin ang ating kooperatiba. At anumang katalinuhan mo, dapat mong i-share sa kooperatiba. Pagsunod sa mga patakaran ng kooperatiba, siyempre mayroon po tayong rules and regulation. Dapat po talagang susunod at tatalima. At doon po makikita na kapag ginawa ng isang membro ito, ay you are a good standing. Ano po? As a member. Maganda po yun. So, dadalo po sa mga training and seminar. Naulit ko na po nabanggit. Napaka-importante yun po niyan. At siyempre, ang pagbibigay ng impormasyon sa kinauukulan kung sakasakaling makakakita sila ng katiwalian na ginagawa ng kapwa-kasapi ng kooperatiba. Dapat yun po ay makakakitaan tayo ng ganitong pag-uugali sa bawat membro. Ano po, napakahalaga po niyan. Sapagkat ang isa pong kooperatiba ay isang nagtatangkilik ng negosyo. At ano po ang negosyo ng Gumaca Transport Service Cooperative? Transportasyon. So pag transportasyon po, ano po ang kailangan? Kailangan po dito ang manggagawa. Ano-ano po ang manggagawa? Konduktor, driver, dispatcher, at katulad po ng nabanggit ko. So ang driver po, natural, ay dadaan din sa mga training. Sapagkat din po ay modern jeep, ay dapat malaman nila ano ba yung pagkakaiba ng traditional jeep at ng modern jeep. So ang modern jeep po ay babanggitin ko na sa inyo, ito po ay full air condition. Mayroon pong ang paggamit po ng pasahero sa pagbabayad ay yung pong card. Mayroon pong tayong kausap na kumpanya na siya po ang magbibigay nitong mga card na ito. Nakamonitor po sila. Ito po ay kung tawagin ay CFCs. Ano po? At siyempre sa pansamantala magkakaroon pa rin ng ticketing system, sapagkat hindi pa lahat ng pasahero ay may card. Pero darating po ang pagkataon, inaasahan po namin, sapagkat tatagal naman po itong modernization program na ito, na malapit na po na umarangkada, ay darating po ang araw na lahat ay card na po ang gagamitin ng mga pasahero sa pagbabayad ng kanilang pasada. Ano po? So yun po yun. Ano po? At siyempre ito po ay maxi brake. Iba po ang preno nito. Air brake talaga ito. Maganda po ito. At wala po itong paltos, kumbaga. Hindi po mag-i-slide. At ang isa pa po ay ito po ay may CCTV, loob at labas, para makikita po natin ang sitwasyon. At ito po ay nakakunik ang lahat ng bus dito po sa aming opisina. Makikita po namin simula sa oras ng pag-alis hanggang sa makarating sa kanilang paroroonan ang sasakyang ito.
Ano po, at ito po ay 24-hour in monitoring. Ano po, yan po. Kaya nagbibigay po ng trabaho ang ating kooperatiba. So, ito po ay obligasyon. Siyempre, ang pag-aalalay sa mga pasahero at pagbibigay ng magandang serbisyo ay nakasalalay po sa konduktor. Siyempre, kinakailangan naman po na magkaroon ng inspektor para ma-check po kung tama ang pagbibigay ng ticket, ang pagtanggap ng bayad ng mga konduktor at walang anomalyang nagaganap. Nasa inspektor po yan para po talaga itong isang bus company. Ano po, siyempre pag may mga pagkakataon naman na ito po ay kinakailangang i-check ang sasakyan, ito po ay i-check ang sasakyan ito. At tayo po ay mayroong fleet manager dito, fleet operation manager. At ito po ay sa katauhan ni Mr. Pedrito Mendoza sa Abidra. Nag-training po siya ng fleet management at sa operation po siya po ang nakakaalam nito. Iba po ang general manager, iba po ang fleet manager. Ang fleet manager po, lahat po ng empleyado ay sa kanya po nakasalalay at siya po ang nag-handle nito. Simula sa pag-alis, pagdating at pagbabalik at lahat ng rota, fleet manager po ang may kapangyarihan dito at siya po ang gumagawa ng programa para sa oras ng pag-alis at vice versa. Ano po? So, yun po yung modern jeep. So, siyempre, ang benepisyo naman po, pagka po ikaw ay hindi po kami pwedeng magtanggap ng empleyado na hindi membro ng kooperatiba. Kaya sila nga po ay magmembro. At pag membro na po, ay ano po ang tawag doon, isa ka na sa mga kamay-ari. At dahil ikaw ay kamay-ari na, mayroon kang benepisyo. At yung lahat ng mga empleyado, mayroon pong SSS, Pag-ibig, PhilHealth, siyempre may 13-month pay. Kasama rin po dyan ang dividendo pagdadating po ng end of the year. Ano po, siyempre, yan po yung mga benepisyong ibibigay ng Gumaca Transport Service Cooperative. Trabaho, trabaho, trabaho. Kaya saan pa kayo? Dito na po kayo sa cooperative. Pwede po kahit sino ay magmembro dito po sa Gumaca Transport Service Cooperative. Yan po ay isang napakagandang pagkakataon para sa publiko sapagkat simula po sa traditional jeep na nakasanayan na ng mahabang panahon, tayo naman po ngayon ay sasakay sa komportabling sasakyan na ito naman po ay programa ng gobyerno at niyaka po ng Gumaca Transport Service Cooperative. Kaya mga katransport, mga pasahero at mga kaempleyado, share and subscribe sa aking channel para ma-monitor po ninyo ang pang-araw-araw na operasyon ng ating Gumaca Transport Service Cooperative. Maraming salamat po. Tangkilikin po ninyo ang modern jeep mula Gumaca, Katanawan, vice versa.